The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Morning, Pastor! Good morning, Cha. Good morning, Ted. Good morning sa ating mga taga-subaybay. Congratulations, Nanay, for being a contestant. Maganda rin yung insight ni Nanay sa kanyang natutunan kahapon. Good morning. Opo, good morning. At klarong-klaro, malinaw na ho yung nakasulat, at nababasa natin, malinaw pa rin po yung paliwanag po ni Nanay. Hango din po naman sa paliwanag po kahapon ni Brad Jeff Eliscopides. Ito ang pinaka-importante po sa lahat. Salamat po muli na marami kay Nanay, ha? Marami ho silang ganon. Brad, no? Tumanda na po, di ba? Kaya pinagpala din po yung mga anak. Yung mga anak na may mga ganyang ina. Sa totoo lang, pinagpala ho kayo kasi, di ba? Naandyan pa ho yung nanay nyo na ang iniisip din paano ka matutulungan dahil alam niya na hindi mo rin kaya. Opo. Kasi may mga iba po naman din, pinagpala ho yung umabot ka na sa edad na retirement age, usually 60-65, na wala ka ng pinoproblema din kasi nga, komportable ka na. So, usapin po ng material na bagay, di ba? So, you're lucky also. At ikay nakapagpalaki ng mga anak mo na maayos at panahon din para ibalik nila sa iyo yung iyong pinagpagalan para sa kanila. Ano ho talaga ito? Ito ho yung buhay natin. Opo. Kaya muli po, maganda umaga sa lahat po ng mga ina, mga lola, na hanggang ngayon, ang pinoproblema po ay ang kanilang mga pamilya. Sa halip po na sila ho ay mag-enjoy na lang sa buhay, magpahinga. Opo, hanggang ngayon po, ang pinoproblema niya, yung bubong na tumutulo sa tinitirhan ng kanyang panganay na anak. Amen. Mabuhay po kayo, Nanay. Okay, Brad, Friday morning, anong ating magandang balita? O nga, Brad Ted, nakakalungkot nga yung iniintindi pa. Merong prinsipyo dyan, Brad Ted. Your irresponsibility becomes somebody else's responsibility. So pag naging irresponsable ka sa iyong responsibilidad, hindi yun nawawala. Yung iba magiging responsable doon. Kaya again, we have to be responsible sa ating buhay. Happy listening, Pauline Bondad. Thank you for tuning in. Happy birthday din po kay Daddy June Javier na nagse-celebrate ng birthday ngayon. Barantes family at aking mga kasama sa Holy Land this October. Thank you for tuning in. Ang tema natin, Brad Ted, since Monday ay about work. Simulan natin yan nung Lunes. Sinabi natin, in everything you do, just give glory to God. Ano mang ginagawa mo? Whether housewife or CEO ka ng kumpanya, estudyante, ano man yung, sabi ko kanina, responsibilidad mo ngayon, nung Miyerkules, sinabi natin, just be grateful and faithful. At kahapon nga po, we zoom in sa pagtatrabaho mismo, kung ano man ang ginagawa mong trabaho, ikay sumusweldo, work with integrity. Huwag kang magkamal ng yaman na hindi naman sa tamang paraan. Huwag madali yumaman. Lumaban lang po tayo ng patas. Walang masama sa pagyaman, Sabi po sa Bible, the love of money is the root of all evil. Hindi money, the love of money. Pero Pastor Jeff, mahirap kasi lumaban ng patas kapag paligid mo laganap yung kadiliman, di ba? Kagabi sa Bible study group namin, may isang miyembro nagtanong, Pastor, kasi yung mga korap, yung mga kasamahan ko sa negosyo na ganito, ganyan, bakit sila pa yung namamayagpag? Walang sakit, healthy. Sabi ko, tinanong na yan na isang salmi sa Psalm 73, basahin mo na lang kako, wala tayong time i-discuss yan. Pero bakit nga po ganon? Parang madaling kumita sa illegal at immoral na pamamaraan. Okay? Kaya minsan parang nalulur na rin tayo. Okay? May mga taong hindi na kailangan maghanap ng illegal dahil yung posisyon nila very prone sa malalaking tongpats at kung ano-ano. Easy money, ika nga. Sabihin ko po sa inyo kung bakit natin kailangan mag-persevere. Manatiling lumaban ng patas at tapat. Sabi sa 2 Korinto 5:10, sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Alam niyo po itong verse na to, number 1, it gives you assurance na one day, yung mga nang balagoong sa'yo, yung mga naggawa sa'yo ng injustice, sabi sa Bible, it's mine to avenge. Ako gagante para sa'yo. One day po, God will straighten everything out. So, maraming tao na parang nakakalusot, Parang sila'y nasa posisyon, sila'y magagaling, sila'y mayaman, sila'y may wangwang, and all sa kalye. Bakit tayo pa sinasagasaan? Si Lord po bahala.
manatili lang po tayong tapat. One day, there's gonna be an accounting na mangyayari sa lahat ng desisyon natin na ginawa sa buhay. Yes, Brad Ted, lagi kong sinasabi, God has given us the gift of free will. Ibig sabihin, you're free to choose however you want to live your life here on earth. But unfortunately, we're not free to choose with the consequence ng lahat ng ating ginawa. Malaya kang ipamuhay ang iyong buhay, pero wala tayong karapatang mamili ng ending. Meron pong isang judge na meron sa ating maghuhusga. Kaya po, manatili lang tayong tapat kahit na minsan it doesn't make sense. Minsan, in-expose agad ni Lord. May CCTV, I don't know, may mga nagba-viral ngayon, may katiwalian na expose. Pero wag na nating hintayin yon dahil ngayon pa lang, magbago na tayo dahil sabi sa 2 Corinthians 5:10, sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Tayo manalangin, Panginoon. Minsan, Lord, nadadala kami dahil parang laganap, lahat gumagawa. Pero napag-usapan na namin kahapon, hindi ngunit lahat gumagawa tama. So, Lord, bigyan niyo kami ng lakas, Lord God, para labanan, Lord, ang maling gawa, tuwali. Lord, yung baluktot na daan na tinatak namin ngayon, bigyan niyo kami ng U-turn chance. Yung mag-U-turn kami pabalik sa'yo. Hindi pa huli ang lahat. In fact, na naririnig nga nila to. Yun ang warning nila sila. Ay, mahal mo sila. Kaya gusto mo silang bumalik sa landas na tama. Dahil Lord, panandalian at temporal lamang ang mga gawi ng mundo na to. Ngunit sa'yo ay eternal ang naghihintay na buhay. Walang hanggan sa piling mo. Yun, Lord, ang i-aspire namin kaya kami lalaban ng tama at patas. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, muli po maraming salamat sa araw na ito sa panibago pong leksyon, aral at magandang balitang hatid ng The Daily Bread. We pray, Lord, para po sa pagmisyon ni Brad Jeff, lagi niyo po siyang aalagaan. At Panginoon, dumudulog po kami sa inyo para po sa lahat ng taong pagal. Lord, kalungin niyo po kami. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Lahat ng mga napapagod dahil Friday na, naipon na yung pagod mo sa buong linggo. Isang araw na lang, may raraos natin to, but praise God. Salamat po sa biyaya pa rin po ng aming trabaho. At kami po'y nandito pa rin. Amen. Yun lagi po yun. Okay, so Brad Jeff, tomorrow ay Sabado at Linggo. Anong ating maaring asahan doon sa mga gustong sumubaybay sa iyong mga pagpapakalat ng magandang balita? Mamaya, as usual, Brad Ted, dadaling ko na yung danggit mo dyan. Okay, so nandiyan kami ni Cheryl mamayang alas 4 po, sagot kita. So ako po yung nasa studio mamaya, 4 to 5 po yan. Punta lang kayo sa Cheryl Cosim Facebook page, 92.3 True FM. Mamaya po yan, 4 to 5 o'clock. At of course, bukas, alas 4 din po, Sabado, Rebuild City Church. Yeah, Rebuild City Church. Online po tayo, Facebook at YouTube. Ako po yung nagpipreach dyan for an hour. Magkita-kita tayo bukas alas 4. Ted? Alright. So thank you very much, Brad Jeff. We'll catch you again on Monday. Have a good weekend and mag-iingat kayo lagi. Thank you very much. Serving the people. Alright. Thank you. Thank you, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless you more. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.